So may mga iglesia po, mabilis lumaki, mabilis dumami, pero gaya na sinabi pa sa Diego, mababaw ang pundasyon, ampaw ang aming pundasyon. May doktrina, ngunit wala ang init ng buhay at lalo na sa totoong init ng pagsamba sa Diyos. So ang tunay na layunin ng Diyos ay iglesyang parehong maalab sa buhay sa pagsamba, matatag sa katotohanan, at lumalago kay Kristo. Yung pong aming paglalakbay ay isang mula sa iglesyang nag-aapoy, sabi nating iglesia nag-aapoy, sa iglesia, ito ay mula sa charismatic Pentecostal theology patungo po sa Reformed Baptist. Ito ay hindi simpleng pagbabago ng pangalan o ng kultura o tradisyon, kundi ito'y kwento ng biyaya ng Diyos. At naniniwala ako, sa simula pa lamang sa charismatic, ito po ay gabay na ng ating Panginoon. So ang pagdadala po ng kanyang bayan mula sa mababaw tungo sa malalim na pagkaunawa ng ebanghelyo, sa pagkaunawa ng sovereignty of God at sa sentralidad ni Kristo. Hindi ito pagyayabang na ngayon ay mas tama tayo ngayon, kundi ito po ay isang pagpapakumbabang pagsasabing mas malinaw nating nakita ang kadakilaan ng Diyos sa kasulatan. Kaya ngayong umaga sa ating pong anniversary, nais kong basahin natin ang isang bahagi ng banal na kasulatan kung saan ay bakit ko tinawag ang iglesyang ito na mula sa apoy tungo sa lalim ng katotohanan. At yan po ay ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, Tagalog po. Sa Tagalog po ako nangangaral palagi. Ganito po ang pagkakasabi. Verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay na mga alon at tinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, isa pong napakalaking biyaya na kami po ay magkaisa at magkatagpo sa lugar na ito, na kami po ay hindi po magkakilala personal, ngunit pinagkaisa nyo kami sa iyo pong pag-ibig upang kayo ay aming purihin at sambahin sa araw na ito, sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyo pong mga salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng linaw ng pagkaunawa ng inyong banal na kasulatan upang aming mailapat ito sa pamumuhay na banal na pamumuhay. Kaya Lord, samahan niyo kami at bigyan niyo kami ng katatagan sa aming pusong tanggapin ang iyong mga katotohanan, sapagkat katotohanan mo ang siyang makapagpapalaya sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Na ang aklat ng Efeso ay sinulat ni Pablo sa layuning ipakita kung paano binuo ni Kristo ang kanyang iglesia. At nais ko ring ibahagi ito dahil kilala ko si Pastor Diego, kilala ko ang iglesyang ito, kung kailan ito naitatag, at nakakasama din ako sa iglesyang ito nung panahong ito. Kaya napili ko ang talatang ito sapagkat ito po yung nakikita kong gabay sa iglesyang ito hanggang sa ito'y naging ganito sa ating kasalukuyan. So sa kabanatang ito, pinapakita po ni Apostol Pablo si Kristo ang ulo ng iglesia. At alam kong ito rin ang sa atin. Siya ang nagbibigay ng mga lingkod. At siya rin ang nagpapalago sa katawan, sa katotohanan at pag-ibig. Mula doon sa pagkaampaw hanggang sa nasa katibayan o tibay ng pananampalataya. Kaya tignan natin ang tatlong biyayang katotohanan kung paano pinapatubay ng Diyos ang kanyang iglesia tungo sa paglago at sa katotohanan. At alam ko ito ang nangyayari sa iglesyang ito. Hindi po ito nasusukat sa dami, kundi nasusukat po sa katapatan ng mga naririto. Sapagkat sila ay pinatnubay ng Diyos ni Kristo sa simula pa lamang hanggang ngayon. So tignan natin yung tatlong katotohanan ito kung paano pinapatnubay ng Diyos ang kanyang iglesia. Una po, ang iglesia ng Panginoon ay pinangungunahan niya at ng kanyang salita. At yan ay makikita natin sa verses 11 to 12. Ganito po ang pagkakasabi. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Na mapapansin natin dito na ang iglesia, at tinutukoy kong ito rin, ang lokal na iglesia ito, sa simula pa lamang ay pinangungunahan na ni Kristo. Ito'y kanyang pinangungunahan sa fivefold ministry. Sapagkat si Kristo po ang kumakatawan ng 5 ministeryong ito para maihatid ang salita ng Diyos. Sa 5 paraan ng paghahatid ng salita ng Panginoon ay nangyari po sa iglesyang ito. Kaya ito natayo. Si Kristo po ang propeta. At ang propeta ay naghahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Si Kristo ang ibanghilista. Siya po ang nananawagan sa mga makasalanan na sila'y magsisit sumampalataya. Si Kristo po ay apostol. At ang apostol po ang siya nagtitipon ng mga taong tinatawagan ng Panginoon. At si Kristo ay pastor, siyang nangangalaga ng kanyang tao. At si Kristo ay guro at siyang nagpapalago ng kaalaman, ng katotohanan upang makapamuhay sa kabanalan ang kanyang mga tao. At ang fivefold ministry ito ay maaaring gawin ng isang pastor tulad ni Pastor Diego. Hindi may tatayo ito kung hindi po niya ginamit ang 5 ministry ito. Siya po yung nagsasalita ng salita ng Diyos, siya yung nananawagan para magsisi, siya po yung nagtitipon ng mga taong nagsisi, at siyang nangangalaga, at siyang nagbibigay ng gabay sa lahat ng mga naririto. Kaya nga po, dito pa lamang sa simula, pinangungunahan na ni Kristo at ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay ipinapayag sa 5 ministry. At ito po ang nangyayari sa iglesyang ito. Kaya hindi aksidente ang paglago ng iglesia from Pentecostal charismatic theology tungo po sa Reformed theology. Sapagkat ang Panginoon sa simula pa lamang, siya yung nangunguna sa pamamagitan ng fivefold ministry ito. At isa lang layunin ng fivefold kundi ang pag-share, pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At yan po ang nangyari dito sa iglesyang ito. At maging sa iglesia po ngayon, na ngayon po yung mga reform na. Si Kristo mismo ang nagbigay ng kasangkapan. Si Kristo mismo ang kumikilos sa bawat iglesyang kanyang itinatatag. Mga pastor, mga guro, at mga lingkod ang itayo ang kanyang katawan.
Kaya hindi po aksidente ang ating pagkakatipon dito. Ang tunay na pundasyon ng iglesia ay hindi po emosyon, hindi po entertainment, hindi tradisyon or personalidad, kundi mismong si Kristo at ng kanyang salita. Natatag tayo dahil tayo po yung pinangungunahan ni Kristo. Siya yung ugat natin. Gaya ng ating theme, tayo po'y nakaugat kay Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos. Nais ko pong bahagi ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ganito po ang pagkakasabi, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakikita natin ito mismong sa ating iglesia. At nakikita ko rito halos mga seniors na yung mga kasabayan namin nung araw. Ako po 76 years old na po noong May 15. Sister Lulu. Kilala ko siya sa Antipolo at ang asawa niya si Pastor Richie. Talagang magiliw naming kasama yon. At siya nasa piling na ng Panginoon ngayon. Ayun ko lang, Sister Merly. Ayun, Sister Merly. Madalas kaming magkita sa Cubao niyan nung nag-aaral pa ako doon sa Cubao. So makita natin, salita ng Diyos ang gumagabay sa atin dito. At si Kristo mismo, doon tayo sa Kanya nakaugat. Acts chapter 20, verse 27, masasabi ko, may apply ko rin ito kay Pastor Diego, bagamat ito'y kay Apostol Pablo, sapagkat hindi tatatag at hindi mananatili for 24 years ang iglesyang ito kung hindi niya taglay ang ginagawa na ito ng isang lingkod. Acts 20:27, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Kaya nga tayo po'y natatag sa buong kapasyahan ng Diyos. Gaya ng sinabi po ni Jesus Christ sa kanyang prayer, na nais ng Panginoon ng iglesia ay mamuhay sa salita. John 17:17, ang sabi ng Panginoon, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. At dito tayo naitatag. Ang sabi nga ni Christ sa John 8:31, tunay na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y nananatili sa aking salita. Sapagkat sa aking salita, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Tayo, alam natin, tayo po'y mga alipin ng kasalanan before. Pero dahil po sa katapatan po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo po ay naligtas. Tayo po ay nabago. So maraming Pentecostal churches o charismatic churches ang nagsimula sa matinding sigasig ng mga prayer rally, ng mga revival. Ngunit minsan, ang diin ay napupunta sa experiences at hindi po sa exposition of the word. Wala po doon sa pagpapayag ng salita ng Panginoon. At dahil nga sa pag-ibig ni Pastor Diego, na Pastor Diego, hindi naman sa tinataas kita, sinasabi ko lang yung katotohanan, dahil sa pag-ibig niya sa salita na mahayag ang katotohanan, nagtayo siya ng Bible school dito. Nung nandun pa kami doon pa sila sa building, ang tawag po ng Bible school doon ay BTS. Hindi yung BTS na ano ha? Berean. Ano? Berean Theological School. At maraming estudyante umaatin nun. Kaso nga lamang, hindi ko malaman kung bakit hindi nagtagal yung school na yun. Pero ang totoo yung ginamit lang ng Panginoon na mga estudyanteng yun ay mga pastor na reform ngayon. Dahil dinala ni Pastor Diego doon sa GMA sa Cubao. Naalala ko si Nick Mendoza, isa na yan. Nasa Novaliches pa.
Lahat halos ng estudyante ni Pastor Diego rito sa Bible School ay naging pastor ngayon. Dahil sa pagmamahal ni Pastor Diego sa salita ng Panginoon. So ang Reformed Baptist Conviction, ang sentro nito ay sufficiency of the Scripture. Kasapatan po ng kasulatan, expository preaching, sovereignty of God, Christ-centered worship, diyan nakaugat ang iglesia kay Kristo. At diyan po tayo nakaugat. Hindi ibig sabihin, pinapatay natin ang alab ng Espiritu tulad ng paniwala ng charismatic, bagkos inilalagay ito sa ilalim ng katotohanan ng kasulatan, yung kainitan. Alam nyo, ang apoy po na wala sa kalan ay maaaring makasunog ng bahay. Pero kapag ka ito po inilagay sa tamang lalagayan sa sangkalan, ito po ay nakapagluluto, nakapagpapakain at nagbibigay buhay. Ganon din ang kainitan kung wala po sa tamang doktrina, tamang pundasyon, mga kapatid, wala pong silbi ang pagiging mainit. Kaya nga, bilang iglesia, tayo, patuloy nating mahalin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag ipagpalit ang katotohanan sa mga uso ngayon, sa entertainment, even sa internet. Ang dami pong nangangaral dyan. Pero dapat tayong magmahal sa pangangaral ng salita ng Diyos. At sa mga leader atin ngayon, mangaral tayo hindi upang magpasikat, hindi para kumuha ng atensyon, kundi ipahayag natin si Kristo. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa ng lahat. Tanging si Kristo, ipakilala natin siya. At tayo namang mga miyembro, ay manatili tayo sa isang ugali ng Berean, na lagi tayong nagsusuri. Nakikinig man tayo ng sermons, nagbabasa man tayo ng mga books, dapat nating suriin ito. Ito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Maging mapanuri tayo bilang isang Kristiyano. So ang iglesia ng Panginoon ay pinangungunahan niya mismo at ng kanyang salita. Diyan tayo dapat mabuhay. At ikalawa, ang iglesia ng Panginoon ay pinalalago niya sa kanyang biyaya. Pinalalago niya sa kanyang biyaya. Verse 13 to 14. Ganito po ang pagkakasabi. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay na mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Na ang layunin ng Diyos ng kanyang iglesia ay ganap na nakatayo sa biyaya. Rooted in Christ, built by grace. Yun ang layunin ng Diyos. At hindi tayo tumatayo sa mga makalaman at makasanlibutang pamamaraan. But by His grace, sa sapat na pagkakilala sa anak ng Diyos. Kailangang makilala pa natin ng lubusan kung sino ba talaga si Kristo. Makilala natin siya mula sa kanyang salita hanggang sa sapat na gulang. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po hanggang sa sapat na gulang, tuloy-tuloy po na paglagong espiritual. Well, nangyayari sa atin, minsan nang lalamig tayo, pero hindi ibig sabihin tayo tumitigil ang pagiging anak ng Diyos. Dapat tayong tuloy-tuloy. Pero may proseso po ang paglago ng pagkaunawa. Marami po at sa prosesong ito ay makakaranas tayo ng masasakit na karanasan. Mabibigat na pangyayari sa buhay natin.
pero kailangang tuloy-tuloy pa rin ang ating pong paglago sa espiritual. Ang sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 9 to 10, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Alam niyo ba na ito po ang ginagawa ng mga leader sa iglesia, mga pastor. Nandiyan po ang listahan ninyong lahat. At araw-araw ipinapanalangin kayo, hinihiling sa Diyos na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban. At nandun din ang prayer na gaya ng prayer kanina na sana ipanalangin ang mga leader, ang mga pastor, si Pastor Diego at si Pastor AI ba? O I, si, si Brother I, na sila'y maging tapat, na sila'y maging malago at tapat sa pangangaral ng salita niya ng Diyos. Yun po yung kanilang ginagawa. Sapagat nais ng Panginoon ng lahat ay lumago, punuin sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Anong dahilan? Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ganun pong ginawa ni Pablo nung mabalitaan niya na lahat ng kanyang mga kapatid ay namumuhay na rito, lalo siyang nanalangin. Gaya na sinabi sa Hebrews chapter 5 verse 12, ito'y naging problema rin, pero ganun pa rin, makikita natin ang pagtitiis ng isang pastor dito. Pagtitiis ng mga leader sa iglesia. Ang sabi rito ng may sulat ng Hebrews chapter 5, sa bagamat sa panahong ito, ay dapat na kayo'y mga guro na. Ibig sabihin, meron pong hindi lumalago. Meron sadyang talagang mabigat o talagang mahirap lumago. Kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Well, hindi basta ito rebuke sa kanila, kundi pinapakita rito ang puso ng isang pastor na bagamat malago ng iglesia pero mayroong hindi talaga lumalago, pinapalikan niya muli itong turuan ng buong pagtitiis, buong pasensya hanggang sila'y makaagapay na makaunawa ng katotohanan upang humakbang sa kalaguan. Kailangan ng isang puso ang iglesia, puso ng pastor, na nakikita ang lahat ng kilos ng bawat membro, lumalago ba o hindi ba, balikan muli. Manumbalik muli sa elementary teaching para lang makaunawa. Sapagat ang sabi sa verse 13, sapagat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran. Palibas ay isa siyang sanggol. So, mandun po yung pagtitiis ng pastor Kaya nga, ito 24 years na. Kung inyo lang makikita yung kalungkutan ng pastor, yung kanyang nararamdamang kirot kapag wala yung isa sa inyo. At nakikita, every preaching, makikita na hindi pa rin tinatanggap o hindi nagbabago. Alam po yun ang layunin ng bakit may pangangaral, bakit may mga teachings, para makita ang bawat isang lumalago, nagbabago ang mga ugali na namumuhay sa kabanalan. Kaya nga, pagdating po sa iglesia, makikita nyo, minsan may time na ang pastor nagsasalita nung, alam ko na yan. Bakit pa inuulit-ulit ni pastor yan? No, hindi po nakikita at naunawa ng puso ng isang pastor na nagmamahal sa kanyang mga kawan. Tinitignan niya bawat isa, ano yung kulang. Sapagkat, sabi sa verse 14, ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang. Dahil sa pagsasagawa ay nasasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sanay na silang tumupad sa aral na tatanggap nila. Alam na nila what is good and what is
bad, what is right, and what is wrong. Pero sadyang mayroon talagang kapatid na dapat alalayan ng gatas upang siya'y makahabol sa paglago. Kaya nga ang sabi ni Peter sa kanyang sulat, 2 Peter chapter 3 verse 18, subalit lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So yun po yung ating pong buhay sa iglesyang ito. Tayo po ay nakaugat kay Kristo at tayo po ay namumuhay sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat kung mananatili tayong sanggol, mga kapatid, alam niyo, sabi sa verse 14, tayo po ay tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral kung saan tayo nakikinig. Kung mahilig kayo magtinig kinig kay Soriano, kay Kibuloy, mga kapatid, matatangay tayo doon kung hindi tayo rooted in Christ at tayo ay nakatayo sa emosyon. Kaya nga ang sabi rito na ang salitang hanggang maging taong may sapat na gulang, ito yung hindi man pagiging perpekto, kundi maging kumpleto, maging malago. Ito'y sa biyaya lamang ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na nananatiling sanggol ang iglesia sa doktrina. Dapagkat kapag ka may sanggol pa, bagamat sa tingin mo dahil matagal na ay malago, pero kadalasan dito nagsisimula yung mga hindi pagkakaunawaan. Dahil hindi siya nakakaunawa tulad ng pagkaunawa ng iba. Tulad ng bangka na paglalarawan dito. Ang bangka na nakalagay sa tahimik na ilog, tinatangay-tangayan. Kahit konting kilos lang ng hangin, natatangayan. Pero kung mayroon siyang matibay na angkla sa ilalim, hindi siya matatangay. Kung walang angkla, mga kapatid, alam nyo, mayroon pong current sa ilalim ng ilog. Kahit na ito'y tahimik sa lugar na yan, pero kung natutulog ka sa bangka, nagpapabaya ka, yung current sa ilalim, yun ang unti-unting nagdadala sa'yo hanggang dalhin ka sa bangin. At magugulat ka na lamang, lagpak ka na doon sa bangin. Kaya nga, sa totoong pagbibigay bigat ng paglipat po mula sa charismatic theology tungo sa Reformed theology ay madalas bunga ng masusing pag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Ginagawa lahat ng inyong pastor noon pa. Ang mga bagay na ito. Pag-unawa sa covenant theology, pag-unawa sa doctrines of grace, sa regulative principle of worship, kailangan talaga natin yon. Ito hindi simpleng intellectual shift lamang, kundi ito'y spiritual reformation. Pero ingat din tayo when it comes to church reformation, sapagkat ako po ay nasaktan din for so many years. Dahil sa amin pong iglesia, nung mag-preach po si Pastor Diego noon, halos magiba po yung second floor ng market ng Losada. Dahil talagang naglulundagan kami, natatakot siya. Even Pastor Steve, nung mag-preach sa amin, kasama yung mga anak ng dalawa, maliit pa, talagang kapit siya, kinapitan yung mga anak niya dahil talagang nagliliparan yung mga tao. At halos magiba yung buong building na yun. Alam nyo, noong pumasok po ang Reformation, nagsimula po 1995, hindi ko po alam walang nagturo sa akin. Kami po, ang aming attendance ay nasa 5 to 600 every Sunday. Pero sa loob po ng 3 months, from 500 to 300, 300 to 100, hanggang sa kami po ay naiwan 22. At ang 22 yun ang na-covenant ng Moonwalk, doon na-baptize doon sa church nila, yung 22 yun. Halos pareho lang,
Ganun talaga, mga kapatid. Pero hindi po dahil sa hindi tama ang Reformed theology, kundi hindi tama yung aking pag-reform sa iglesia. Masyado akong mainit. Kung anong init ko nung Pentecostal Charismatic, siya rin init ko sa Reformation. Kaya flat, bagsak. Unang tinanggal ang combo. Mga anak ko ang nagpi-play. Galit sila, alisan. Pero mo, every Sunday, 3 pamilya umalis. Talagang umiyak ako. Saan ako nagkamali? Mali, hindi sa doktrina, kundi sa pamamaraan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos naman ang nagbibigay ng increase. At katulad ngayon dito sa inyo, alam kong pagdurusan ni Pastor Diego noong may mga problema, talagang kumukonte. Pero sa biyaya ng Panginoon, siya rin ang nagdaragdag. Alam nyo, ang paglago po ng iglesia ay matutulad natin sa isang puno. Ang isang puno ay hindi agad lumalalim ang ugat. Kailangan dumaan ito sa tubig, mahina, malakas, bagyo, unos. Kailangan dumating ito sa init, talagang tagtuyot, para yung ugat ay lalo pang lumalim. Ganon din ang iglesia, dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok. Kaya nga para sa atin na mga handang maglingkod ng totoo, huwag matakot magsuri ng doktrina ayon sa Biblia. Sapagat ang tunay na maturity o kalaguan ay hindi sa dami ng emosyon, kundi sa lalim ng pagkakilala kay Kristo. At dahil sa pagkakilala, naroon po ang katapatan ng Diyos na itanim sa ating puso, kaya tayo nananatiling tapat din sa Kanya. So ikatlo mga kapatid, nakita natin ang iglesia ay pinangungunahan niya ni Kristo at ng kanyang salita, pinalalago niya sa kanyang biyaya, at ikatlo, pinagkakaisa niya sa kanyang pag-ibig. Verse 15 to 16, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat ng mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat na bawat bahagi ay napapalaki sa katawan tungo sa katitibay ng sarili sa pag-ibig. So ang layunin po ng doktrina ay hindi pride, kundi pag-ibig. So ang Reformed faith na walang pag-ibig ay malamig. Ang sigasig na walang katotohanan ay mapanganib. Ngunit ang iglesyang may katotohanan at pag-ibig ay malusog kay Kristo. Ang sabi nga po sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Napakasarap pong makilala tayo bilang iglesia dahil nakikita sa atin ang pag-ibig sa isa't isa. At ang pag-ibig, alam natin ito ay sa Diyos. At ang pag-ibig, ang siyang nagligtas din sa atin. At ang pag-ibig din, ang siyang magpapalago sa atin. Kaya ayon sa katotohanan, ang tunay na Reformed Church ay mataas ang tingin sa Diyos, mataas ang tingin sa kasulatan, at malalim ang pag-ibig sa iglesia. Naroon ang tunay na tanda ng isang iglesia. Hindi ito tungkol sa pangalan lamang, kundi pagiging tapat kay Kristo. Alam niyo yung compass, di ba, sa barko, yan ang sinusunod eh. Kapag ang compass ay walang direksyon,
maliligaw. Ngunit kahit ang barko, may kumpas man, pero ang barko ay walang lakas, wala ring silbi ang lahat ng ito. Ganito ang kailangan ng iglesia. Tamang direksyon, at ang direksyon ay dapat nasa kasulatan. At tamang lakas, at ang lakas ay nasa puso. Ang pag-ibig, puno ng pag-ibig. Kaya nga, bilang iglesia, panatilihin natin ang kababaang loob sa ating buhay. Huwag maliitin ang ating pinagmulan, sapagkat yun ay ginamit ng Diyos maging daan tungo sa katotohanan. Purihin ang Diyos sa kanyang paggabay sa atin. Kaya mas mga kabataan dito, halos nakikita ko rito panay seniors na. At may mga kabataan. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kabataan, ang masasabi ko lamang sa inyo, ibigin ninyo ang malalim na doktrina. Ibigin ninyo ang malalim na doktrina habang nanatili ang alab ni Kristo sa inyong puso. Tatagal kayo at mananatili kayo hanggang wakas. Sa mga matagal ng miyembro sa iglesyang ito, mga kapatid, maging saksi ng katapatan ng Diyos sa inyong buhay at sa iglesia. Gamitin niyo ang patutuong ito. Kaya nang may patutuo sa akin kanina, nasaan na yun? Nagpatutuo siya tungkol sa kanyang karamdaman na ginamit ng Diyos para makilala niya ang iglesyang ito. Kababata yata ni Pastor Diego yun. Si Bato? Yeah. Ito yan, dito pala. Napakagandang patutuo mga kapatid. Alam ko lahat tayo may patutuo rito. Lalo na si Stirilo, kilala ko patutuo niya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya sa mga matagal na miyembro ng iglesyang ito, maging saksi sa katapatan ng Diyos sa bawat yugto ng buhay ng iglesia at ng inyong mga sarili. Kaya sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, napahaba yung aking pag-share. Una sa lahat, sa mga mananampalataya sa ating naririto. Ang tunay na reformasyon, tanda natin, lagi nagsisimula sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay napakalaga. At ang paglago sa doktrina, tanda natin, ito'y biyaya ng Diyos sa atin. So ang iglesia ay dapat parehong maalab at matatag. Ang kaalaban, hindi nakikita ito sa ating panlabas, kundi sa puso. Kahit may problema tayo, ay pagpatuloy tayong maalab sa ating paglilingkod bilang isang matatag na iglesia. Si Kristo palagi ang sentro ng ating tunay na pagsamba. Hindi po ang ating damdamin, kundi si Kristo ang sentro. Ang katotohanan ay dapat samahan natin lagi ng pag-ibig. At para naman sa ating mga bisita, di ko kilala narito, alam ko, o di kaya sa mga kapatid nating wala pa talaga kay Kristo, wala pang tamang relasyon kay Kristo, maaaring matagal ka nang dumadalo sa pagsamba. Ngunit, hindi mo pa tunay na kilala si Kristo. Makikilala mo lamang siya kung ikaw ay magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Kaya unahin mong magkarelasyon muna sa Panginoong Hesukristo upang bigyan ka ng biyayang makilala mo siya ng lubusan upang makapamuhay ng kabanalan. Ang kaligtasan ay wala sa denominasyon o wala rin sa pagiging charismatic o sa pagiging reform. Tanda natin, ang kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating kasalanan at pananampalataya kay Kristo. At doon lamang tayo idideklara bilang
inaring ganap at maging anak ng Diyos para makapamuhay sa kabanalan. Lumapit ka kay Kristo sa sandaling ito. Kaya nga mga kapatid, noong panahon ng Reformation, maraming tao handang iwan ang tradisyon upang sundin ng kasulatan kahit may kapalit na pag-uusig. Bakit? Dahil nakita nila na higit na mahalaga ang katotohanan kaysa komportableng nakasanayan. Ganon din ang paglalakbay ng maraming iglesia ngayon tulad ng atin. Hindi perpekto ang anumang lokal na iglesia, ngunit dakilang biyaya ng Diyos na patuloy niyang inaakay ang kanyang bayan mula sa liwanag tungo sa higit pang liwanag. Kaya ang tunay at matatag na iglesia ay ang iglesyang nakaugat kay Kristo, nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Nakatayo sa biyaya ng Diyos at nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Happy 24th year church anniversary, RGBC. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa kayo po, Ama, ang siyang nagbigay ng kagalakan sa puso namin na makilala ang iyong biyaya sa iglesyang ito. At napatunayan naming ang iglesyang ito ay totoong nakaugat kay Kristo, nakatayo sa biyaya, at namumuhay para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa iyo pong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.